Ayan mga ka-backyard, oh. Meron tayong sideline. Gagawa ng ice yung ating kaibigan. Yun. Yan, gumagawa ng ice yan mga ka-backyard. Marami na siyang nagawa. Ngayon mga ka-backyard, dito tayo sa ating tindahan ulit. At siyempre meron tayong pag-uusapan tungkol dito sa pagpupurga, no? So, marami pa rin nagtatanong sa atin mga ka-backyard dito sa ating business agribet na poultry supply. Marami pa rin nagtatanong paano daw magpurga ng mga kanilang mga alagang manok. So mga ka-backyard, dalawang klase ang pagpupurga na ginagawa natin. No? So dalawang klase lang po ang pagpupurga na ginagawa natin. Una, ito yung fasting mga ka-backyard. Pangalawa, yung dire-diretso at wala ng fasting. No? So, doon muna tayo mga ka-backyard sa fasting. So, bago nyo purgahin yung mga manok nyo mga ka-backyard, siguraduhin yung ito ay hindi po siya kumain mga ka-backyard. So, for example, magpupurga ka mamayang hapon. So, hapon, wag na po kayong magpapakain mga ka-backyard sa hapon. So, umaga, magpakain tayo. Tapos, pagdating ng hapon, hindi na po tayo magpapakain. Instead na pakainin natin sila, ang ibibigay natin sa kanila ay purga, mga ka-backyard. Okay, so sa sa 4 na buwan na manok, pwede na natin bigyan ng capsule, no? O kaya itong tabletas. So meron tayo ditong tabletas na hammer. Yan mga ka-backyard. May hammer dito. Pwede na po ito sa 4 months mga ka-backyard. Ayan, so pwede na nating magbigay. Meron din tong astig, no? Astig din. Ayan, so ito yung mga binibigay. Ito yung best seller natin dito mga ka-backyard. So, after ninyo mapurga mga ka-backyard, kinabukasan, titignan nyo rin yung droppings niya. Kung epektibo. Kadalasan ang nagiging droppings na mga ganyan o ipot, ang kulay niyan ay green, no? Green na green. Tapos may mapapansin kayo yung mga konting mga puti-puti, no? So pagka napurga na yung mga alaga, mga ka-backyard, kinabukasan, konti lang yung ipapakain ninyo. Instead na 45 grams, gawin nyo lang 30 grams. Yan, bakit? Para mabuhay muli yung kanyang appetite at lumakas siyang kumain. Kasi kung alam niya nakakaunti yung binibigay natin pagkain sa kanila, is nagkakaroon sila ng mental condition na sa susunod na bibigyan nyo sila ng pagkain, bibilisan niyang kumain. Yan, yun yung mga nagiging resulta ng mga napupurga mga ka-backyard. So mahalaga ang pagpupurga mga ka-backyard kasi kung hindi tayo magpupurga sa ating mga alaga, kahit ano pa yung pinapakain natin sa kanila, kahit gaano para karami yung pinapakain natin sa kanila, kahit napakarami nating vitamins na binibigay sa kanila, pag hindi tayo nagpurga mga ka-backyard, baliwala yon. So, paano naman yung pagpupurga na hindi na natin siya ipapasting? No? Hindi na natin siya ipapasting. So, kalimitan ginagawa ko ito pagka ako ay naghahanda ng ating mga alaga. So, ang ginagawa natin mga ka-backyard, tuloy-tuloy ang pagkain nila. Umaga, hapon. So, papakainin natin sila. Halimbawa, sa umaga, alas 7. Sa hapon, 4:30. Papakainin natin. Excuse me. So, 4:30, papakainin natin sila mga ka-backyard. So, pagdating ng hating gabi, alas 10 hanggang alas 11, gigising ka. Gigising ka dyan mga ka-backyard. So, kakapain mo yung pitso, yung ano bang tawag dito, yung lalagyan ng kinain, no? So, nalilimutan natin. So, kakapain nyo yun mga ka-backyard kung may laman o wala. Kung wala mga ka-backyard, susubukan nyo ng purga. So, hindi nyo na siya pinasting mga ka-backyard. Hindi nyo na siya pinasting, hindi na siya na-stress. So, kalimitan ginagawa ko yan pagka naghahanda tayo ng manok. Kasi iniwasan natin may stress yung ating mga alaga.
So, gagawin lang natin alas 10 o alas 11 ng gabi, gigising ka talaga, sacrifice, para lang subuan ng pamurga yung ating mga alaga. Then, kinabukasan, medyo tanghali ka na magpakain. Gawin mo, dati alas 7, magpa alas 8 ka lang. Dahil kailangan mailabas niya muna lahat yung droppings niya. Pagka nailabas na yan mga ka-backyard, saka natin papakainin. So, ganun pa rin mga ka-backyard. Instead na 45 grams or 50 grams, bawas-bawasan mo lang para gumanda ulit yung pagkain niya mga ka-backyard. So, kano lang mga ka-backyard, and I love it. Sana nagustuhan nyo yung topic na pinag-usapan natin. Patuloy pa rin kayong sumusuporta, lalong-lalo na sa mga bago. Kung ikaw ay bago, shout out sa iyo. Hanggang dito na lang, at part 2, pag-usapan natin after ng purga, ano ang susunod natin gagawin. Ayan.